Samantala, inalmahan naman ng isang mambabatas ang biro ni Vice President Sara Duterte sa pagiging designated survivor umano nito sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos i-anunsyo ng bise na hindi ito dadalo sa sona ng Pangulo. Magbabalita si Kyle Bulyas. Tinawag na bad taste at wala sa lugar ni Manila 3rd District Representative Congressman Joel Chua ang biro ni Vice President Sara Duterte matapos itong italaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Kasunod ito ng pahayag ng Vice Presidente sa harap ng media na hindi siya dadalo sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo 22. Ayon kay Chua, hindi biro ang paghahanda para sa SONA dahil seguridad ng pinakamatataas na opisyal ng bansa at mga foreign dignitaries ang pinag-uusapan dito. Alam po ninyo, yung considering na yung political tension ngayon, papalapit na yung midterm election at yung mga inaabot po natin international, yung mga problema po natin sa West Philippine Sea. Sa tingin ko po yung ganitong biro hindi po maganda. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang opisyal na nasa line of succession na karaniwang hindi pinadadalo sa State of the Union address. Siya naman ang magiging acting president sakaling magkaroon ng aberya kung nasaan ang kasalukuyang presidente. Paliwanag ni Chua, walang ganitong batas sa Pilipinas. Bukod dito, wala ring appointing power si Duterte na italaga ang sarili bilang designated survivor dahil base sa saligang batas, ang vice presidente na mismo ang itinalaga bilang papalit sakaling mamatay o magkaroon ng permanent disability ang Pangulo. Kaugnay nito, sinabi ni Chua na pinag-aaralan pa rin nila ang paghahain ng kahalintulad na batas sa Kamara. Paliwanag pa ng mambabatas, ito anya ay para lamang sa paghahanda, lalo't karaniwang nagtitipon-tipon sa sona ng Pangulo ang mga pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan na siya ring nasa line of succession ayon sa batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino.